Pakinggan po natin ano, merong nagbabanta para kay Secretary o Undersecretary Claire Castro, isang teacher na nagbantang babarilin. Ano po, ang bunganga, sa bunganga si Castro. Ayan, hindi taga Cebu to, teacher. Naalala niyo ba si BP Sara? Di ba, dependent education? Di ba, pinagbanta niya buhay ni Pangulong Bongbong, First Lady Elisa Masa, ay Elisa Araneta, at saka si Speaker Romualdez. Parang itong teacher na ito na nagbanta kay Secretary Castro o Undersecretary kay Claire Castro, parang meron siyang pinagmanahan. Yung dating DepEd Secretary na si BP Sara. Ano po? Aba, grabe na ito ah. Naalala nyo ba yung teacher noon sa panahon ni Digong? Na magbabayad siya ng malaking halaga para patay si Digong? Di ba? Na-arresto yan kagad. Ito bagal yun, pinaresto, nakakulong. Hindi ko alam, hanggang ngayon, nakakulong yun. Oh, di ba? Pero nang si Sara nagbanta, hindi pinakulong ni Pangulong Bongbong. Pero yung ama niya, si Digong, nung mayroong magbanta sa kanya, kaagad-agad, kinulong na. Ito naman ngayon, yung teacher from Cebu. Ano kayang gagawin aksyon naman ni Undersecretary Claire Castro? O, pakinggan natin. Nagiging mistulang balat sibuyas ka dahil asawa mo na ang tinatamaan. Dako tayo sa ikalawang topic natin mga tol. Ito naman po yung pagbabanta sa buhay nito pong si Undersecretary Claire Castro. Nagtataka ako bakit may mga ganitong tao, lalong-lalo na ang tinutukoy po dito isang guro. Sa balita po ng Abante News Online, patong-patong na kaso ang posibleng kaharapin ng isang guro mula sa Danau City, Cebu dahil sa bantang babarilin sa bunganga si Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Basahin ang buong detalye, i-click ang link sa comment section. Hinahanap ko, wala naman dito sa comment section yung link. Ay, ito pala. O, basahin natin ha kung ano po yung sinasabi po dito sa balita. Ayon po sa balita ng abante.ph, patong-patong na kaso. O, sa kanyang vlog, sinabi ni Castro na hindi simpleng grave threat ang pagbabantang ginawa. Ito po yung pangalan ng guro, di umano, ni Senate Enriquez. Dahil online ito ginawa at may kulong na hanggang 4 na taon kapag napatunayan. Bukod dito, maaari ding makasuhan ng kasong administratibo si Enriquez at pwedeng matanggalan ng lisensya bilang guro. Sinabi ni Castro na dahil sa kanyang social media post ay posibleng mawala ng trabaho ang gurong nagbantang babarilin siya sa bunganga. Dapat anyang maging responsable sa mga pinopost sa social media dahil maaari silang gayahin ng mga estudyanteng umiidolo sa kanila. Hindi naman tinukoy ni Castro kung sasampahan niya ng kaso si Enriquez sa ginawang pagbabanta sa kanya. Anong masasabi mo dito sa issue na ito, Top 2? Sa tingin ko mahalaga talagang pag-ibahin ang critical na opinion at actual na pagbabanta. Kung totoo ang banta, seryosong usapin yan. Iba ang malayang pagpapahayag sa pagbabanta ng karahasan. Kung may ebidensya, trabaho na ng mga autoridad at ng korte ang pagtitimbang yan. Tungkol naman sa posibleng epekto sa lisensya, maaring mangyari yon kung mapapatunayan sa tamang proseso, pero hindi dapat unahan ng hatol. Ang mahalaga, managot kung may tunay na banta, pero manatili pa rin sa due process. At magkaiba ang lehitimong pagtuna
at ang pagbabanta. Yun ang patas na opinion, ha. Hindi kasi bias itong co-host natin na si Top 2, si ChatGPT yan mga tol, ha. At alam niyo, ang akin lamang dito, sana tayong mga guro, guro po ako eh. Hindi nga lang ako, iba ako basically doon sa graduate ng Bachelor of Education na nagtuturo mula po sa grade 1 to grade 12. Ako kasi nakapagturo ako sa kolehiyo. Pero guro pa rin ako. Kaya bilang guro, dapat mindful tayo sa ating mga pagkilos, higit sa lahat pagsasalita. Lalong-lalo na kung ito po ay ginagawa natin sa harapan ng publiko, especially using information and communication technology. Bakit ko pinagdidiinan yan? Kasi sa bawat salita natin, may kaakibat na responsibilidad. Kapag tayo nagsasalita sa harapan ng publiko at tayo po'y lumalapastangan sa karapatan ng iba, mayroon tayong mga pananagutan. Legally speaking, nandyan ang paglabag sa batas kung ito ay maaaring makapanakit sa damdamin, sa pisikal na pangangatawan, at sa reputasyon ng tao. No? In this case, pisikal ang pinag-uusapan. Pinagbabantaan ang buhay ni Yusek Claire, babarilin sa bunganga. Pangalawa, administratibo. Dahil guro itong nagsalita, di umano na ito kay Yusek Claire, hindi ko lamang alam kung ito po ba'y nagtuturo sa pribado o pampublikong paaralan. Merong administratibong kakaharaping kaso ito. Kung sa government service siya, maaari siyang matanggal administratively o maparusahan ng suspension o kaya ng demosyon o kung ano pang parusa na kakakibat ng paglabag niya sa rules and regulations na umiiral sa kanyang propesyon. Kung ito naman ay nangyari sa pribadong sektor, meron ding mga sariling rules na umiiral sa bawat paaralan, no? At ang pinakamalungkot dito mga tol, dapat bilang guro, non-partisan. Wala dapat kinakampihan sa politika. Okay lang na i-express mo ang damdamin mo sa mga nangyayari sa ating lipunan, sa ating gobyerno. Pero bilang guro, dapat parang mga pulis yan, parang mga sundalo, mga uniform personnel, apolitical ka. Hindi ka dapat kumikiling sa kahit sinong politika. Ito kasing tao na ito, kaya niya nasasabi ang kay Yusek Claire, malamang sa malamang, ang political preference nito laban sa kasalukuyang gobyerno. At kailangan pa ba nating i-memorize yan na ang mga ganyang pag-uugali na tutunan, napulot ng mga kapwa nating Pilipino sa iniidolo nila na mga Duterte? Yun ang pinakamasaklap na katotohanan dito mga tol. No? Simula nang nagkaroon ng pagkakataon na makapagsilbi sa national politics, ito pong Duterte o ang pamilya Duterte, nagkaganito na ang maraming mga Pilipino. Naging bayolente mag-isip, naging bastos, naging palamura lalo, kung ano-ano pa. Top 2, bias ako, pero anong masasabi mo sa mga opinion ko dito? Paki-analyze mo at ihayag mo sa amin kung may mga sobra ba o okay lang ba yung mga pinagsasasabi natin dito. Sandali. Yung sinasabi mo, naiintindihan ko. Yung panawagan mo para sa responsibilidad ng mga gutro at sa pananagutan sa ilalim ng batas at admin rules ay may batayan. Pero doon sa pag-uugnay ng asal ng isang tao sa isang partikular na pamilya o grupo, opinion na yun at hindi napatunayan katotohanan. Mas makakatulong kung inalatag natin ang mga prinsipyong pare-pareho para sa lahat. Iwas sa pagbabanta, igalang ang karapatan ng iba at hayaan ang due process na umandar. Kapag malinaw ang hati ng prinsipyo at opinyon, mas tumitibay ang mensahe mo tungkol sa accountability. Ang galing ni Top 2, no? Anyway, opinion ko naman kasi talaga yon mga tol. At
hindi ko maiwasang hindi magbigay ng opinion sa bagay na yon dahil nga nakikita ko yung kabastusan eh. No? Nakikita ko yung criminal mind sa mga tao na ito na hindi maganda, lalong-lalo na sa isang guro. Hahayaan ba natin bilang kapwa Pilipino na manatili yung ganitong sistema, ganitong kultura, ganitong mindset ng kapwa natin Pilipino? Di ba dapat hindi? Dapat magsasalita tayo against violence. Dapat magsalita tayo kung ano yung nararapat na maging pamantayan. Ano yung nakagawian ng kilos, pananalita ng mga Pilipino. Binabago ng sistema sa ngayon eh. Makakapanood lang tayo ng balita. Ito nakakalungkot kasi merong isang pulis, major, ang napatay sa isang engkwentro dahil po sa pagbebenta ng illegal na baril. Pakihanap mo nga yung balita na yon, top 2. Kanina lamang na ibalita yon kung saan isang police major ang napatay sa isang engkwentro kasama ng 2 suspect. Sige, titingnan ko. Sinubukan kong hanapin yung eksaktong balitang binanggit mo pero hindi ko ma-verify yung particular na insidente niyo tulad ng pagkakalarawan mo. Kung may bibigay mo pangalan ng opisyal, lugar o kahit Sige. outlet na nagabas, Hindi mo pa siguro mahanap ko yun. hindi mo pa nasasagap yung balita. Pero ito yon mga tol eh. Kanina, meron pong nabalita na isang police major ang napatay sa isang armed confrontation dahil po sa paghuli nila sana sa nagbebenta ng illegal na baril. Lumaban, di umano, natunugan, di umano, na pulis yung katransaksyon kaya inunahan, tinamaan yung police major at patay. Alam niyo kung babasahin niyo bigla yung comment section doon sa balita, ano yung naging mindset ng mga Duterte supporter doon? Tama si Tatay Diggs na dapat unahan, patayin kagad ang suspect. Yung mga ganong mindset ang nagiging problema na ngayon. Parang inaano nila na. Ang mga pulis, sila po ay hinasa, tinrain para sa mga ganong pagkakataon. No? Hindi po tama na kung wala pa namang pangyayari na nanlaban kaagad yung tao, papatayin mo na kaagad. Palalabanin mo, in short. Nakalulungkot na nangyari yon sa police major, pero wag natin gawing kriminal ang ating mga kapulisan na merong police operation, tapos hindi pa naman nanlalaban yung tao, palalabanin mo, and worse, papatayin dahil yun yung discarding ibinibigay dati nitong si Rodrigo Duterte. Kaya ang nagiging produkto ngayon, violence, criminal mindset, at hindi po iyan kasinungalingan. Yan po ay nakabase sa katotohanan. No other than ang Vice Presidente po mismo natin. Kaya kumakaharap itong si Sara Duterte sa 4 na articles of impeachment, isa dito, ay dahil sa kanyang criminal mindset. Pinagbantaan niya ang buhay ng Pangulo, ng unang ginang at ng dating speaker. Ngayon, nakukuha niyo yung gusto kong puntuhin mga tol. Dahil sa mga pag-uugali, pag-aasal, pananalita ng mga Duterte na ito yung nagiging produkto sa mga kapwa natin Pilipino. Dito, sa usaping ito, isang teacher pa man din, nagbabanta sa buhay ni Yussi Clear, babarilin sa bunganga. Ano ang pangalan ng teacher na yon? Senate Enriquez. Online niya pa ito ginawa. Alam naman natin, pakipaliwanag mo na lang, top 2, kapag ang paglabag sa batas ay ginawa sa pamamagitan ng Information and Communication Technology, ano ang kaparusahan dito sa Pilipinas? Sige, magandang punto ang gusto mong ipaliwanag. Hindi naman ibig sabihin na porket online ginawa ay may hiwalay o mas mabigat agad na parusa. Pero, pag may banta kang pinost sa social media, posibleng pumasok ang Cybercrime Prevention Act. Sa ilang sitwasyon, maaaring tumaas ang parusa kumpara sa katumbas sa Revised Penal Code. Dagdag pa kung guro ang sangkot.
Pwede rin magkaroon ng administratibong pananagutan hiwalay sa kasong kriminal. Kaya ang punto ko, Hindi ko alam. hindi biro ang post online. Pero kung anong eksaktong kaso at parusa, depende pa rin sa detalye at sa magiging takbo ng investigasyon. Okay? In short mga tol, sa umiiral na batas dito sa Pilipinas, kapag ka ginawa mo online, merong karagdagang parusa. O, iwan na natin yung topic na yan. Punta na tayo sa ikatlong topic po natin. Alam niyo po, bilang teacher, ako hindi ko teacher ha. Ikaw yung halimbawa ng mga estudyante mo. Dapat teacher ka, kontrolado mo bibig mo. Pag hindi mo makontrol ang bibig mo, hindi ka dapat mag-aaral ng pagka-teacher. Kasi, alam niyo po, kaya tignan niyo ngayon ha, konting mali lang ng teacher, pag sinumbong siya ng estudyante, matatanggal siya. Ganun ngayon. Kaya yung teacher ngayon, maingat. O meron pang kailangan daw pag teacher ka, huwag kang magbabagsak. O sipin nyo, bakit? Kung talagang kailangan siyang ibagsak, ano bang ipapasa mo na lang. O di ba? Ang teacher, kailangan maingat ka. Kaya, ang bibig natin, sabi nga ng Biblia, kung anong sinabi ng bibig mo, yun ang laman ng puso mo. Sabi ni Jesus. Nakasulat po sa Mateo yan. Hindi ko lang kung chapter and verse, pero nasa chapter 22 ng Mateo yan. Yung bibig natin, kapag masama ang salita lumalabas dyan, ang puso mo marumi, basurahan. Kaya ganon. Kaya ang mabuting teacher, ang mabuting tao, pag mabuting salita, malinis ang puso. Ang kabaligtaran, pag masama yung lumalabas sa bibig, masama ang laman ng puso. Ang Diyos nakatingin sa puso. Hindi niya tinitignan kung maganda ka o gwapo ka o. Hindi. Ang tinitignan ng Panginoon Diyos, yung puso ng tao, kaibigan. Yan naman nakalagay sa lumang tipan. Kaya mag-ingat dapat kung teacher ka, maingat ka. O ibig sabihin, professional ka. Dapat maingat ka. Kasi, kung yung mga abogado, subukin nyo magsalita ng, ay baka mawala ka ng lisensya. Kailangan maingat po. Nagtuturo ka, tapos mababalitaan, ay, si Ma'am Asenit, minura, si Undersecretary Claire Castro. Gagayahin natin, total, teacher naman natin siya. Ang mga estudyante, nag-iidolo sila ng mga guro nila. Meron ganyan. Paano kung sakaling gayahin siya ng estudyante, tapos, pag meron ka naman nangyari gulo, sasabihin niya, yung teacher ko, si Asen ito, taga Danao City, Cebu, minura nga, ay, ano ba yung babarilin sa bunganga? O, di ba? Naalala niyo si Duterte? Isipin mo, presidente siya, kung makapagmura siya. Pati Diyos. Tinawag niyang stupid God. Ang creator. Tangna. Kanya pa eh. Di ba na hanggang ngayon lumalabas pa sa social media yun eh. Presidente ka. Bakit?
Kasama ba sa pagiging presidente ng palabura? Hindi kasali yan. Dapat sana, presidente ka, ikaw yung mag-set of example. Ganon din ang teacher. Maging halimbawa po kayo, mga guro. Nagbabanta kayo. Oh, bakit? Tapos, hingi kayo ng tawad. Meron nang lumabas ng mga sa social media, humingi daw siya ng tawad. O naalala niyo yung bumati ko sa kay Congressman yung stroke survivor na medyo nangingi ng konti kasi na-stroke siya. O, di ba? Yung gumawa ng karto ang pangalan niya Richard, di ba? Anong sabi niya? Nagkulang po ako ng kaisipan, sabi niya. Wala na, nagawa na niya yung dapat na gawin eh. Nakapaglabas na siya ng hindi maganda. O ngayon, paano ko tutuloyan siya? Sipin mo, mambabatas yan. Ginawa po ang karikature. Ang pangit ng karikature mo eh. Kundi sana kung talagang kamukha niya, hindi, talagang pinapangit mo eh. Oh, di ba? Yan, Richard ang pangalan ng karikature na yon. Dapat hindi ganyan. Igalang mo ang kapwa mo. Kung yung ayaw mo mangyari sa iyo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Diba? Nasa Biblia rin yan. Kaya kapag nasa isang profession ka, mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Kasi hindi ka absuelto. Wala kang karapatan. Gamitin yung profession mo para magsalita ng laban sa iyong mga kapwa-tao. Diba? Dapat maingat. Lalo na po yung mga teacher. Kayo pa naman yung ikalawang nanay, ikalawang tatay ng mga estudyante. At ang eskwela, ikalawang bahay ng estudyante. Di ba sa bahay, ang idol ng anak, nanay niya, tatay niya. Pagdating sa eskwela, sinong idol ng estudyante? Si teacher. Tapos ang asal mo ganyan. Babarilin mo sa bunganga. O, di ba? Teacher pa man din. Sige po. Ito ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ang katotohanan laban sa masama. Ayon sa Biblia. Amen? Amen.